niyo ako titignan bilang Gerald. Yan, lalo na sa dito yung tsahin ko. Alam ng tsahin kong hindi ako masunuring tao, kaya ang hirap ituro nito sa harap niya. Ayun, kaya, ayan. Yung topic ko ngayon about sa pagsunod. Ayan, kasi sabi ko nga, Lord, ang hirap naman pala ituro nito kasi una, hindi ako yung typical na tao na na parang masunurin, na parang pag sinabi sa akin, gawin mo to, ay, ang dami kong gagawin, ang dami kong sasabihin, o ang dami kong rasyonale before ko gawin yung mga bagay-bagay. Pero hello. Ayan, sa 10 taon ko nga bilang Kristiyano, alam ko naman na hinubog ako ng Diyos na na maging palasunod sa Kanya at sa mga tao. Ayun, nung una, sabi ko, mag-iisip na lang ako ng title na yung title na, o yung topic na, kumbaga akma lang, kumbaga akma sa lahat, akma sa akin. Pero nung nasabi ni Pastor, ituro ko daw to, sabi ko, shucks, paano na, ganun. Parang naisip ko ganun. Pag nakita nila kung paano ko opposition sa politiko, paano ko ganito sa mga tao, sabi ko, naku, mahihirapan ako ituro nito. Pero, habang pinag-aaralan ko nga to, parang tinuro sa akin ng Banal na Espiritu na ang gawin ko nga, ituro kung ano yung dapat ituro ng salita niya. At huwag ako makinig kung ano yung sasabihin ng mga tao or sino ka ba para ituro yan, kundi hayaan natin na yung Word of God yung magturo. Kanina nga po, binasa natin yung 1 Peter chapter 2 verse 13 to 21. Ayan, doon nakalagay doon yung submit yourself to authority. Pero mababasa nyo doon, hindi doon sinabi na mag-submit ka lang sa authority na kailangan mo sumunod no matter what. Pero lagi sinasabi doon, for Christ's sake. For the sake of Christ, sumunod tayo sa Panginoon. Tapos sabi nga dito sa Ephesians chapter 5 verse 21, ayan, submit to one another out of reverence for Christ, di ba? Na sinasabi naman dito na kailangan natin sumunod out ng pag-revere natin sa Panginoong Jesus. Ayun sinasabi diyan sa verse na yan. Nung isang gabi ba? O nung isang gabi, may pinapanood ako na parang lang siya, short lang siya na parang podcast o preaching, ganon, sa YouTube. Tapos may sinabi doon si parang nadaanan ko lang siya habang inaaral ko nga to. Yung core values daw ng CCF. Ayan, sino dito galing CCF? Ayan, yung core values ng CCM, yung radical love. Ayan, sabi doon yung radical love, meaning niya yung L, yung love God and love others. Tapos yung letter O niya, obey God's word and authorities. Yung V niya, volunteer. Yung E, engage in the family. Tapos may sinasabi nga doon, parang ilang preaching yun ni Bong Saking at saka ng ibang mga pastor pa doon yung about sa obey God's word and authority, na ayun yung pag-focusan natin ngayon. Ngayon, sa intro natin, alamin muna natin, ano ba yung meaning ng submission? Pag sinabing kailangan mo mag-submit, ano yung ibig sabihin niya? Sabi dito, one definition of submission is the act or facts of accepting or yielding to a superior force or to the will or authority of another person. Ayan, di ba? Na kahit saan naman tayo pumunta, lagi tayong kailangan mag-submit. Di ba? Pagdating sa gobyerno, pag sinabing bawal tumawid, kailangan mo mag-submit, bawal tumawid, di ba? Pag sinabing sa mga school, meron kayong mga president, yun pa rin ba tawag ngayon? Mayor, vice mayor, etc. Ganon, di ba? Kailangan mo mag-submit. Sa teacher mo, kailangan mo mag-submit, di ba? Sa work, di ba? May mga boss tayo, di ba? Na kailangan din natin mag-submit dun sa mga boss natin. At in the case naman dito sa church, meron tayo mga pastor, mga elder na leaders na kailangan din natin mag-submit. Ibig sabihin, nag-yield tayo dun sa authority na binigay sa kanya ng Diyos. Sabi nga ganun, may isang pastor, sabi niya ganun, regardless daw kung mabait o hindi mabait yung leader, lagi nating tatandaan na yung authority na meron siya, kumbaga kalooban ng Diyos yon. For instance, sa Bible, may makikita tayo mga hari na hindi naman mababait, di ba? O kaya si Nebuchadnezzar, si Saul, na hindi naman sila mga naging mabait talagang hari o mabuting mga leaders, di ba? Pero despite of that, makikita nyo si David, si Daniel, na sumunod sa kanila despite nung kumbaga hindi nila pagiging mabuting mga hari. Tapos nung sinabi ni Pastor yung about submission, naalala ko tong librong to. Ayan. Hindi ko alam kung ilan sa inyo yung nakabasa ng librong Undercover ni John Bevere. Way back, matagal ko na siyang nabasa parang nung nauso pa siya. Nung time na uso yung librong to, nakiuso ako, sige, babasahin ko nga. Pero makapal kasi siya. So kung
kung tinatamad kayo basahin, meron yung excerpt na one pager lang sa Google. Hanapin nyo na lang. Ayun. Pero ang nga yan, ang focus ng librong to, may tatlo siyang focus. Yung submission sa authority, yung rebellion, at saka yung fear of God. Na sinasabi nga dito, yung our submission to authority is noted in our submission to God, and the proper fear of the Lord will lead us to dapat pala tinype ko na lang, pangit talaga ng sulat ko. To abide, ayun, in a proper authority. Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko, pero ang pangit kasi ng sulat ko. Pero ayun, di ba, yung pagkasubmit natin sa authority, di ba, yun yung binabanggit dito na sinasabi nga gano'n na yung pagsubmit natin regardless kung mabuti o kaya naman hindi mabuti yung nasa na in place sa authority. Pero wag niyo akong mamasamain sa sinabi kong kahit di mabuti, kailangan natin sundin. Kasi may sinasabi rin naman yung Bible na, for example, nung time kay Joseph, si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, siya, kumbaga, nagsasubmit siya sa mga authority, pero nung time na, na ilalagay na siya sa pagkakasala, nung hinahabol na siya nung asawa ni Potiphar, di ba, tumakbo siya sa kasalanan. Ibig sabihin, magsasubmit tayo sa proper authority if aligned siya sa gospel. Ayun naman yung pangalawa, yung rebellion. Yung negative consequence once na nag-rebel tayo dun sa mga in place ng Diyos, di ba? Naalala ko nga, lagi ko to tinuturo na nung bata ako, ang pangarap ko talaga makapag-aral sa ewan ko sa mga na one-to-one ko, sa mga naturuan ko, lagi kong sinasabi na pangarap ko nung bata ako mag-aral sa UP. Kasi ang goal ko, pag nag-aral ako sa UP, gusto ko maging aktivista. Gusto ko yung time na yung ginaganon ng yung mga, alam niyo yung mga bumbero, tas may tubig, tas igaganunin ka ng tubig. Pangarap ko yun, tas tuwing hanggang ngayon naman, tuwing nanonood ako sa mga balita, tas may mga parang natutuwa ako sa mga pinaglalaban yung bayan, yung mga anak pawis, anak bayan, ganun. Parang, sabi ko, gusto ko yan, yung minsan sa buhay ko, gusto ko maranasang isa ako doon, na may mga ginaganon ko yung mga pulis, tas ginaganon nila ako ng tubig. Ganun, pangarap ko maging pangarap ko yung basta kakaiba yung mga pangarap ko nung bata ko maging NPA, ganun. Pero kung nanonood po kayo, mga presidente, hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Ayun, parang ganun yung pangarap ko nung bata ko. And all of a sudden, biglang nag-change nga. Di ba? Nag-change siguro. Sabi ni Lord, feeling ni Lord, tototohanin ko yun. Kaya nung third year ako, sige, lalapitan ko na to, baka mangyari pa, baka mapasama pa tong batang to. Kayon, di ba? And lastly, yung fear of God, na clear out dito ni John Bevere na yung fear of the Lord, hindi siya something na yung katakutan mo ang Diyos, hindi siya yung negative emotion na, natatakot ako, ganun. Hindi ganun. Pero, ito yung yung fear of the Lord, yung reverence mo, o yung respect mo sa authority o power na meron si Lord. Ayun yung sinatawag na fear of the Lord. Hindi dito yung something natatakot ka kasi may nagawa kang kasalanan, o natatakot ka kasi kumbaga, natatakot ka sa Diyos. Ganon. Pero yung takot na to, ito yung kinakanta natin na yung banal na takot na out of yung authority na meron si Lord, out nung love na meron tayo kay Lord, nire-revere natin kung sino siya sa mga buhay natin. Ngayon, may nabasa rin ako. Ayan, di ko alam kung nakikita nyo to dati sa PCBS, yung libro ni Jerry Bridges, yung libro na Discipline of Grace. Ayan, sabi doon, there is a discipline of grace. Bakit pumapasok yung grace in terms of submission? Kasi tandaan nyo po, hindi tayo naligtas because of cheap grace. Ayun, because of cheap grace. Pag sinabing cheap grace, yung, naligtas ako kasi nakahawa yun Ayun. Ayun, yung cheap grace, yung kumbaga, naligtas ako kasi thank you Lord, naligtas ako, pero gagawin ko pa rin kung anong gusto ko. Hindi yun, pero tandaan nyo, yung grace na meron tayo, yung costly na grace. Diba? Yung it takes a man na hinang sa cross, diba? Para maligtas tayo sa mga kasalanan natin. At sinasabi nga doon na hindi siya yung hindi siya yung grace na kumbaga kumbaga para lang masabi na ligtas ka. Diba? Hindi siya yung mema salvation, diba? Hindi siya ganun. Kundi yung tinatawag nating grace, something na nagkakaroon tayo ng freedom to serve. Hindi freedom na gawin kung anong gusto natin, pero yung freedom to serve God kasi ginagawa natin siya out of love. Diba? At sinasabi nga din dito,
Ayun, 'di ba na itong grace na to, 'di ba? Hindi siya yung license to sin, but rather powerful force that enable us to live a life that honors God, 'di ba? Na nagde-demonstrate sa buhay natin na ay yung grace ni Lord na kay gantong tao, yung grace ni Lord na kay ganito. Kaya nandun yung power mo to honor God, 'di ba? At sinasabi nga din na 'di ba? Ito yung yung kumbaga calling nating bilang Kristiyano na ikaw kung tanggap mo sa sarili mo o ikaw alam mo sa sarili mo na Kristiyano ka, you are called to submit. 'Di ba? Tinawag tayo para mag-submit. Ngayon, bakit kailangan natin ng matutunan yung submission? Bakit pwede ko naman ituro dito salvation? Pwede ko naman ituro dito yung yung repentance, forgiveness o kaya prosperity, 'di ba? Marami naman pwedeng ituro. Pero bakit kailangan yung submission? Sabi dito, submission is often hidden. It happens in the nitty-gritty moments of life. Kumbaga, nangyayari lang siya pag importante. Pag sinabing nitty-gritty, yung mga important facts ng buhay natin, di ba? Kumbaga, nangyayari lang siya kasi kailangan. Ay, susunod ako kasi kailangan. Di ba? Susunod ako kasi ayoko mapahiya. Di ba? Ayun yung doon tayo madalas sumusunod. Sunod, submission has not been tried and found wanting. It's been left on the shelf gathering dust. Kasi nga daw tayo mga tao, hindi naman daw tayo, kumbaga, innate na masunurin. Di ba? Ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako innate na masunurin eh. Kasi simula bata pa lang ako, naranasan ko na napaluin, naranasan ko na sinturonin. Kaya, alam ko sa sarili ko na hindi ko innate na na lagi ako nagsasubmit. Na 2 beses po ako first year college kasi palasagot ako sa teacher. Lagi akong nakikipagsagutan kung kasi maprinsipyo ko eh. Ganon. Pero kumbaga hindi natin innate na nagiging masunurin, di ba? Pero sa view ng Christianity, sabi nga dito, the Christian view of Christianity and submission does not include yung dalawang error. Yung error of passivity na kung saan yung husband, yung kumbaga yung nag-rule, at yung wife naman is yung parang yung husband yung wimp, yung wife yung doormat. O kaya naman yung husband yung cruel, o kaya yung wife naman yung kumbaga yung importante sa bahay, ganon, di ba? Pero ang sabi nga ganon, ang submission in terms of Christianity, yung ideal is loving, humble headship, and joyful, intelligent submission. Madalas pwede yung sabihin na, bakit sabi naman sa Bible yung sino dito nakakaalam nung yung an eye for an eye and a tooth for a tooth? Anong tawag doon? Ano tawag doon? Ayun, di ba? Yung tawag doon, di ba, yung law of claw, di ba? Na kung saan pag ito ginawa sa iyo, ito rin yung gagawin mo. Pero sabi nga ganon, yung Christian submission daw, hindi siya yung fairness, yung about fairness. Kumbaga yung ganito ginawa sa akin kaya ganito papatulan ko. Yeah. Madalas ako ganyan ako pag sabihin ni pastor. Kapal, minsan kaaway ni pastor, nakaraan nga natawag ako ni pastor na mapapel eh. Kasi parang pagkaaway niya, sabihin ko, ay, ako din, di ako papayag sa ganyan. Sige, kailangan gantihan yung ganyan-ganyan. Ganun. Parang ako, pag ganun, ako yung ganun ako mindset ko. Sabi ko, magpatawad kayong lahat, ako, hindi, gaganti ako. Ganun. Ganun yung mindset ko. Pero, dahil close kami ni pastor, lagi ako sinasabihan na, hinahon ka, huwag kang mapapel, gano'n. Parang lagi niya ako na kailangan, yung fair, hindi laging fairness na pag masama yung ginawa sa'yo, masama din yung igaganti mo. Kundi sabi nga gano'n, yung submission ng Kristiyano, yung joyful and grateful submission. Na kung saan, nagsasubmit ka, kasi alam mo na ayun din yung gagawin ni Jesus kung nandito siya. Diba? Madalas nung nakaraan, parang napipiga ako, gano'n. Parang napipiga ako sa mga tao, gano'n. Tapos parang ako, gusto kong gumaganti. Parang, gagantihan ko to, onti na lang, gano'n. Parang gano'n ako. Gano'n yung mindset ko. Pero dahil naiisip ko na, grabe sila, hindi naman ako yung inaatake. Sila pastor yung inatake, sila pastora. Pero ako gusto kong gumanti, pero sila tahimik lang. Pero ako, sabi ko, gagantihan ko talaga ito, sinasabi ko. Sabi ko, hindi ito uuwing buhay yun. Joke lang, ganon. Pero, lang yun. Pero, pag nakikita ko sila na, grabe, parang sa kanila, parang pinapa-feel pa rin nila yung tama, at saka kumbaga, nag-aano pa rin sila. Kumbaga, nagiging fair, or kumbaga, inaano pa rin nila kung anong gagawin ni Jesus sa mga bagay na yun. Kaya, ganun din. Ngayon, pag-aaralan natin to, at sabay-sabay tayong baguhin ni Lord, how to submit.
'di ba, sa Panginoon, 'di ba? May 3 point lang tayo na pag-aaralan para madali lang, 'di ba? Para tapos tayo ng 11:30 na joke lang. Ay, may 3 point tayo pag-aaralan. Number 1, sabi dito, yung submission to His church. Dimple, tawag ng tawag, hindi to Sunday school, Ayun, the joke lang. Ayun. Kinakabahan kasi ako, tas tawa ka ng tawa. Ayun, submission to His church. Ayan, sabi dito, the church is the body of Christ, where believers are called to serve and grow together. Ayan. Alam niyo po, itong submission to church, ito yung isang bagay na tinuro sa akin ni Lord sa sa 10 taon na nilagay niya ako sa sa pagiging Kristiyano. Kasi kumbaga from 2010, hindi pala ako 10 years. NNHA pala yung 10 years. 2010 minus 2024, 14 years, 'di ba? Na Kristiyano. Sa 14 na taon kong Kristiyano. Ito yung isang bagay na na talagang minold ako ni Lord. 'Di ba? Kasi kumbaga kumbaga dun sa pinakasimula na pagiging Kristiyano ko, talagang sobrang active ako sa church, na close ako sa lahat ng ng pastor, ng leaders. Ngayon parang may time na parang halos lahat close ko na. So akala ko lahat ng bagay sa church tama. Ganon. Pero all of a sudden, 'di ba? May mga kumbaga may mga bagay na tinuturo sa akin ng Panginoon na about submission, 'di ba? Na lahat ng 'yon natutunan ko sa mga pastor natin. 'Di ba? Sabi nga dito, punta muna tayo sa mga key verse natin. Sabi dito, Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. Sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your soul as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage of you. Ayan, alalahanin nyo to, na let them do this with joy and not with groaning. Ayan, yung later na nga. Ayan, Titus 1:9-10, sabi dito, slaves must always obey their master and do their best to please them. They must not talk back, but most show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God, our Savior, attractive in every way. Sabi nga dito, the church is not a building, it is a community of believers who submit to the authority of Christ, 'di ba? Na nalalaman natin na tandaan natin na yung bawat church leaders, yung mga pastor dito, anointed sila ng Panginoon, 'di ba? Tinakda sila, inappoint sila ng Panginoon dito sa iglesyang to lead and to kumbaga ibaba sa atin yung mga revelation sa kanila, yung mga leading sa kanila na banal na spirito. Kaya sabi nga dito, balik tayo sa Hebrews 13:17. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage of you. 'Di ba? Kasi nga, for example, malungkot yung mga pastor, 'di ba? Malungkot yung mga leaders. For sure, malungkot din yung lahat, 'di ba? Parang sa bahay nga daw, sa isang tahanan, 'di ba? Pag malungkot yung magulang o yung nanay, 'di ba? Malungkot yung buong bahay, 'di ba? Ganon din sa church na kailangan i-make sure natin na tayo mismo hindi tayo nagbi-bring sa mga church leaders, sa mga pastor natin na para malungkot sila, 'di ba? Nung nakaraan nga, ay wag na lang pala yung nakaraan. Next. Yan. Sabi dito, ayun. Sabi dito, it means to submit to the church. Ayan, number 1, submit to the authority of the Word of God. Sabi dito sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ito, lagi kong naaalala tong verse na to way back nung bata pa ako. Kasi, naalala ko sabi ni Pastor Dan, yung verse na to, na God-breathed, ibig sabihin daw nito, in-inspire ng banal na spirito. Kasi, isipin nyo, di ba, yung Bible, meron siyang 40 different author. Di ba? Pero lahat ng writing sa Bible, sila, kumbaga, may relasyon sa bawat isa. Di ba? At yun nga, pag binubuksan natin yung Bible, makikita natin na parang lahat ng kailangan natin nandun. Kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng rebuke, kailangan mo ng righteousness, even kailangan mo ng wisdom, lahat nasa Bible. Pag buklat mo ng Bible, lahat ng counsel na kailangan mo nandito. Di ba? And sabi nga dito, na ina-equip din tayo nito into good work, di ba?
Kaya ganun na lang, 'di ba, na dapat nagbibigay tayo ng authority sa word of God. 'Di ba? Na every time na nagpe-preach yung word of God, pinipreach yung word of God sa atin, na kailangan, 'di ba, tayo bilang Kristiyano, hindi natin hina-harden yung puso natin, hindi natin tinitigasan, 'di ba? Hindi rin dapat tayo yung mga Kristiyano na pag nakarinig ng salita ng Diyos, after makarinig, magpapatawag ng altar call, iiyak, pero paglabas, ganun pa rin. 'Di ba? Hindi rin dapat tayo yung mga Kristiyano na yung authority ng word of God sa atin pansamantala lang. Yung yung maririnig lang natin pero hindi natin na-apply sa mga buhay natin. Na dapat when we hear the word of God, pag naririnig natin yung gospel, tapos nag-i-impact na siya sa puso natin, hindi natin ine-evaluate yung katabi natin na, ay, ikaw yan. Ganon, di ba? Kundi ang tinuturo sa atin, di ba, i-evaluate mo yung sarili mo. Di ba? At kung may mga pinapabago ang Panginoon sa atin, baguhin natin. Dahil ayun dapat yung authority ng Word of God. At dapat nga, yung pagiging receptive and responsive natin sa Word of God. Yung, kumbaga yung honor natin sa gospel. Di ba na, wag natin hayaan na naririnig natin yung gospel tapos kumbaga tinatapon lang natin. Di ba? O kaya naman dadaan lang yung preaching. After ng preaching, wala na. Di ba? Kaya kailangan, di ba, ganun na lang yung authority natin o yung pagbibigay natin ng honor sa Word of God. Sabi dito ni John MacArthur, I have no honor in the church. I have zero authority to tell the people in my church what to do. The only authority I have is delegated authority when I speak the Word of God. Diba na yung authority na meron lang siya when He speaks the Word of God. Tandaan niyo po na every time po na may nag-i-speak dito, hindi po nag-i-speak yan o hindi niya sinasabi yung salita ng Diyos out of personal experiences o kaya naman out ng kumbaga yung katulad ng sa mga networking na power, ganon, di ba? O kaya naman katulad ng mga leadership training o kaya management training. Hindi siya out ng mga ganon, di ba? Yung preaching po na ginagawa dito sa pulpitong to o sa church na to ay may authority ng Word of God. Ngayon po, it's up to us how we will receive yung Word of God na yon. I-receive mo ba siya by faith na mag-i-impact siya sa buhay mo? O i-receive mo siya na lang, kumbaga, okay, as a knowledge lang, na matuto ka lang. Di ba? Na dapat nga po dito sa atin, di ba, ang matutunan natin, hindi lang dapat yung Word of God, natututo lang tayo o tumatalino lang tayo, kundi nagkakaroon ng change of action. Another thing dito, di ba, for example po, may ginagawa sa ating pag-rebuke using yung Word of God. Tinatama tayo ng salita ng Diyos, di ba? Dapat po, kumbaga, ang submission natin dito, di ba, yung pagsunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Nakita natin sa Bible, ano yung blessing ni Lord once na nakikinig yung mga Bible character sa Word of God. Blessing lagi. Pero pag every time na nagdi-disobey sila o hindi sila nakikinig, di ba? Hindi sila kumbaga natatanggap nila yung consequence nung hindi pagsunod dun sa sa word ni Lord, di ba? Kaya ganoon na lang, di ba, na dapat pag naririnig natin yung salita ng Diyos, hindi natin tinitigasan yung puso natin, kundi nagkakaroon ng change of heart, change of mind, and change of action sa atin. Number 2, dito sa unang point natin, sabi dyan, be loyal to your church leader and honor the church rules aligned in the Bible. Sabi dito, the scriptural model of local church leadership is a group of qualified, compassionate, gifted men called elderly who equally share the responsibilities of shepherding and governing the church. Remember, they are put into authority by God. These men are given the authority by God to be pastors. God's authority is to always be respected. Ayun. Siguro isang bagay lang sa akin na kumbaga natutunan ko. Siyempre, kumbaga hindi naman iba sa inyo na close kami ni Pastor, di ba? Pero kumbaga isang bagay na, kumbaga sa ilang taon na nag-close kami, nandun yung pag-revere ko ng respeto sa kanya na minsan pag sumusobra na ako, sasabihin niya, uy, pastor mo pa rin ako. May kumbaga may correction ako nare-receive sa kanya sa mga ganong bagay. And same thing sa atin, di ba? Na ganun ba yung pagbibigay natin ng reverence o ng honor dun sa mga church leaders na meron tayo, 'di ba? O ganoon na lang tayo na parang pag nasaktan tayo, na-rebuke tayo, punta na tayo sa social media, paringgan natin yung mga pastor, ganoon, 'di ba? Dapat hindi ganoon. Kumbaga, pag naririnig natin yung word of God, pag naririnig natin yung mga church leaders natin, 'di ba? Let us honor them.
'Di ba? I-honor natin sila. At if ever naman na may mali kayong narinig, 'di ba, sa kanila, 'di ba? Kumbaga, alam niyo isang bagay din na natutuwa ako dito sa church natin. May mga instance na hindi alam ng lahat na pag may mga may mga time na example nagkakamali yung mga pastor natin kasi tao sila kumbaga nature na magkakamali sila. Pag nagkakamali sila, nagiging sila, kumbaga transparent sila sa atin. Even sa amin, pag may mga meeting kaming mga leaders dito, para nagiging transparent sila sa amin. Pag may mga nagiging, pagkakamali sila. And same thing din sila sa amin. Pag nagkakamali kami, di ba, nagiging transparent sila. Kaya parang dapat ganun yung honor natin sa kanila. Ganun yung pagrespeto natin. At isang bagay lang yung gusto kong sabihin dito, di ba, na kung ikaw hindi mo kayang irespeto yung yung pastor mo, di ba, sorry to say, alis ka na. 'Di ba? Yung yun yung much better, 'di ba? Na gawin mo. Baka kailangan mo maghanap ng ibang pastor. 'Di ba? Kasi yun nga ang pastor, kumbaga yung leader sa church, tinalaga yan ng Diyos para mag-lead Ngayon kung hindi mo na kayang sumunod diyan, 'di ba? Ano ka na? Baka may mas better na pinrepare sa iyo si Lord. Pero ikaw kung kung mahal mo yung pastor mo, kumbaga magpapa-shepherd, magpapa-lead ka, 'di ba? Sumunod ka sa kanila, 'di ba? Pero sabi nga din dito, punta lang tayo dito sa next slide natin. Nasabi dito, loyalty if you're a Christian should not be blind or ignorant. Dito naman sa part na to, na kumbaga, kung sa tingin mo paliko na yung leader, 'di ba? Yun yung time na hindi ka na dapat hindi ka maging blinded or ignorant, 'di ba? Ito nga yung tinuro rin sa amin nila pastor na dati akala ko fanatic lang ako ni Pastor Hem. Kasi dati parang dati may sinasabi sa akin na ayan si ganto fanatic yan ni ganto, fanatic yan ni ganto, fanatic yan ni ganto. Tapos sabi sa akin dati nung nasa main pa ako, pumunta ka na dun sa NHA kasi panatiko ka ni Hem, di ba? Ganun. Parang ganun sinasabi sa akin. Pumunta naman ako dito. Hindi, joke lang. Ayun. Kumbaga, parang akala ko dati ganun na, fanatic ka nung pastor, kaya susunod ka. Pero alam niyo po, ewan ko kung aware kayo, na nung binild tong NHA, yung sa NHA, hindi ako agad sumama nung unang taon. Kasi parang gusto kong patunayan ng taong yon. Ayun, malalaman na. Gusto kong patunayan ng time na yon na hindi ako panatiko ni Pastor Hem. Kaya ako nagsisimba kasi kasi Kristiyano talaga ako. Kasi parang gusto kong patunayan lang sa mga tao. Pero parang mali yung mindset ko nun. Pero nagstay pa ako ng ilang taon bago ako lumipat dito sa NHA. Ganun. Kasi parang gusto kong matanggal sa isip ng mga tao na yan si Jay, fanatic yan, idolatry lang yan kay Pastor Hem. Panis, idol, joke lang. Ayun. Pero, hindi ganon, di ba? Hindi ganon yung nangyari. Kumbaga, alam ko sa sarili ko na, I'm not here na, mag-idolize ng mga pastor, kundi, sumunod kung ano man yung gusto nila. Di ba? At ayun, ang gusto ni Lord sa kanila. At ayun nga po yung isang bagay na natutunan ko talaga sa, sa Kristiyanong pamumuhay. Kasi kahit nga po, kung sabihin nyo, si pastor, siguro hindi niya pinapagalitan si Kuya Jay kasi close sila. Di ba? Ayun lang hindi nyo akala. Kung gaano kabait, kumbaga ayun lang yung akala nyo. Kung gaano kabait si pastor sa inyo, mas doble yung bait niya sa akin. Joke lang. Kumbaga kung ano yung naranasan ko, even before kung iisa-isahin ko dito yung mga time na pinagalitan ako ni pastor, ko, baka magulat kayo, di ba? Na nagawa niya yun. Yung may gantong ganyan. Basta ganon. Marang ang daming mga bagay na, kumbaga, tinrain ako ni Lord na, na dahil doon, di ba? Alam ko na, hindi nasa pastor yung faithfulness ko, kundi nasa Panginoon din. Nasa Panginoon talaga. Di ba na? Kaya ganun dapat tayo na yung loyalty natin sa mga pastor natin, tamang maging loyal tayo sa mga pastor natin. Tamang mahalin natin, di ba? Yung mga leaders natin sa church. Pero not to the point na na kumbaga pinapatronize natin sila, di ba? Na even hindi lang sa mga pastor, sa mga LG leaders, di ba? Madalas dito nangyayari yan na parang fanatic ni ate ganito, fanatic ni kuya ganito. Na pag si Kuya Gab yun nandito talagang parang o kaya si ate ganito. Ganyan yung parang sobrang fanatiko ka na ng mga leaders. Dapat hindi tayo ganon. 'Di ba? Bakit kasi may darating yung time na pwede kaming magkamali bilang leader.
Pero dapat kung magkamali man kami, mapapatuloy kayo kasi nakanino yung mata natin, na kay Jesus. Di ba? Ayun yung dapat nating alalahanin. At sabi nga din dito, it is important to show loyalty, constant support, and allegiance to your pastor because he is doing God's work. We should be loyal to all those who are doing God's work. Diba? Na pag alam natin na ginagawa naman talaga nila yung kalooban ng Diyos, sumunod tayo sa kanila. Diba? And yun, next po, sabi dyan, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14, just as a body through one has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews and Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up as one part, but of many. Yan. Kaya, sabi nga dito, we submit to reflect Christ's likeness to our leaders. Na, dito nga po sa verse munang to, ayan, di ba? Just as a body, though one, has many parts. Na kumbaga tayo, isang church tayo. Di ba? Na talagang tinalaga tayo as family, di ba, ni Lord, di ba? As a one community. Di ba? Na bilang one community, may parte tayo lagi dito sa church na to. Di ba? At yung part na yon, alam natin na, for example, si ganito, kaya mong gawin to, tong isa, kaya niyang gawin to. Di ba? At pag pinagsama-sama yon, mas nagiging effective tayo. Sa isang organization, lagi kong ang trabaho ko nga po HR, di ba po? So nag-orient po ako pag may mga new hire. Ngayon isa sa orientation na ginagawa ko, yung virtues ng company, yung respect, integrity, entrepreneurship, and fun. Tapos lagi kong sinasabi dun sa mga new hire na sa respect, yung same respect na kaya mong ibigay dun sa CEO, dun sa COO, dun sa head ng company, should be the same respect na kaya mong ibigay dun sa gwardiya, dun sa mga housekeeping staff, na dapat hindi mo sila imamata-matahin. Part sila ng chain, ng organization, ng corporation. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. Kasi parang sinasabi ko nga sa kanila, kung wala sila, di madumi yung workstation mo, madumi yung yung opisina natin. Hindi tayo mas nagiging effective as workers dito. Lagi kong sinasabi dun sa na chain yon pagdating sa organization. Same thing dito. 'Di ba? Na lahat tayo part tayo ng iisang body. Diba? Ibig sabihin, dapat hindi lang naman yung mga leaders, yung bawat isa ay honor natin. Diba? Bigay natin yung respect sa kanila. At katulad nga na sabi ko kanina, we submit to reflect Christ's likeness to our leaders. Na ano bang ultimate goal natin, diba? To be like Jesus. Later on, papakita ko sa inyo, yung pinaka-greatest submission of all times, diba? Na, kumbaga ba't tayo magsasubmit? Kasi may someone na nagbigay ng example. Diba? And lastly, sabi dito, ayan, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? Diba? Ayan, sabi dito, for we are co-workers in God's service, you are God's field, God's building. Ayan, pinaiksi ko na lang, diba? Na, dito, diba, na, hindi tayo follower dito ni follower ka ng light group pink, light group orange, ganon, di ba? Hindi tayo hinati dito na white, ganon, red, blue, di ba? Hindi ganon, di ba? Kundi lahat tayo dito, follower ni Jesus. Na isang team tayo, di ba? Na favorite nga nating lahat yung team Jesus, di ba? Na lahat tayo isang team tayo, kundi sa team ni Jesus. And last na lang dito sa point A, di ba? We are not consumers, but member of the body of Christ. Na pag sinabing consumer, hindi ka nandito para mag-receive lang na mag-receive na, tanggapin mo lang yung gospel, tanggapin mo lang yung sinasabi ng pastor. Kundi nandito ka as part ng body of Christ. Na i-engage mo yung sarili mo. Diba? Na may identity ka dito. Diba? May identity ka, may belonging ka sa church. Kaya nga lagi sa ating sinasabi rin ng mga pastor, diba, na pag may mga bago, diba, engage natin sila. Kasi diba, they have their identity here. They belong dun sa body of Christ. Na, as hindi rin tayo consumer, bakit? Kasi we can contribute. May mga service tayo na pwedeng gawin sa iglesia. At the same time, we are interconnected. Na pag nasa church kayo, sa ayaw mo man at sa gusto, magkakasama na tayo. Di ba? Lagi nga sa ating sinasabi, unfortunately, hanggang langit, magkakasama na tayo, di ba? Sa kasawiang pa, joke lang. Ayun. Pero, ayun, di ba? Kumbaga, interconnected na tayo sa bawat isa. Kumbaga, hindi man tayo magkakadugo, pero magkakaugnay na yung buhay natin, di ba? Kaya nga,
Pag malungkot yung isa, malungkot tayo. Pag masaya yung isa, masaya rin tayo, di ba? Kaya dapat, yun yung tinatawag na body of Christ. Pang-apat, ayun, di ba? Yung di ko mabasa yung pang-apat, next na lang. Dahil sabi dito, hindi tayo about what, ano yung makukuha ko? Di ba? Hindi dito yung about, ano kaya yung makukuha ko sa church na to? Ano ba makukuha ko pag nagsimba ko dito? Kundi ano yung kaya kong ibigay para kay Lord sa pamamagitan ng church na to? How can I serve? Di ba? Dapat ganun na yung mindset natin na, dati ang mindset mo na po, magisimba ako kasi laging libre pagkain. Di ba? Yun yung uy, buninay, natawa. Ayun, di ba? Lagi libre pagkain. Pero hindi, di ba? Ngayon nag-aambagan na tayo. Ayun, di ba? Kundi, ano yung magagawa ko para maglingkod sa bawat isa? Na hindi lang to about sa mga sa time mo, kundi about sa talent, ano yung meron ka na kaya mong ibigay para sa glory of God. Diba? Na kaya nga dito, diba, nakakatawa dito sa church natin, lahat ng meron tayo, pag may-ari ng church, camera ni Sai, camera ng lahat, laptop ni ganto, laptop ng lahat, ganto ni lahat, e-bike ni ganto. E-bike ni ganito, e-bike ng lahat, diba? Parang ganun. Pero ganun pa man, diba, ingatan nyo rin, diba? Kung ano man yung gamit na yun, diba? Kumbaga ganun yung kahit yung mga gamit ng mga pastor natin, di ba? Camera ni Ate Mer, camera ng church, laptop ng ganito, di ba? Kaya, kumbaga ngayon, hindi na about ano yung makukuha natin, kundi ano yung maibibigay natin o magagamit for the glory of God. Di ba? Pangalawa, yan. Una natin, ano yung una? Letter A. Yan, di ba? Submission to His church. Pangalawa, submission to the will of God. Sabi dito, to submit to the will of God is to find peace and purpose in every circumstances. Sabi ganun, madalas daw, dito tayo nagkakatalo kasi ang gusto nating submission, Lord, mangyari sa akin yung kalooban mo, pero sana yung kalooban mo yung yung maputi, blondie, tapos yung mahaba buhok, di ba? Madalas gusto natin tayo yung nasusunod, pero pag pinag-pray natin, Lord, pero yung will mo pa rin yung masunod, di ba? Pero hindi ganon, di ba? Pag sinabing submission to the will of God, meaning to say, kaya mong mag-let go. Diba? Kaya mong iwan yung mga bagay for the sake of following Christ. For example, sa mga kabataan dito na naranasan yung ma-DA. Anong mas okay sa inyo? Yung yung ipagpatuloy kung anong meron kayo o tawag dito. Hindi ako tumuturo dito kasi sila yun. Joke lang. Ayun. Kumbaga, mapagpatuloy kung anong meron kayo o gawin ko yung masaya ka sa ministry. Diba? Okay lang ma-DA ako. Ganun. Kasi kumbaga, alam ko naman ito yung ganyan-ganyan, diba? Pero kumbaga, isipin mo pa rin, ano ba talaga yung kalooban ni Lord sa atin, diba? Sabi nga ganun, madalas daw ang struggle ng mga Kristiyano, yung letting go, yung mag-surrender. Diba? Bakit? Kasi doon nga sa one-to-one nga, diba, tinuturo sa atin na pag lordship na, dyan mo malalaman kung mag-i-stay ba yan o hindi. Kasi pag sinabi na obedience followed by lordship is a continuous walk with God, o kaya if He is not Lord of all, He is not Lord at all, o kaya pag sinabi na kailangan 100% isuko mo sa Panginoon, madalas ayaw nang sumunod. Kasi natatakot na, ayoko iwan yung worldly music. Ayoko iwan yung crush ko. Ayoko iwan yung mga kaibigan ko. Pero unfortunately, di ba, part na pagiging Kristiyano, yung letting go. Para ma-follow natin yung will of God. Sabi dito, it's one thing to know God's will, but it is whole other thing to do God's will. Di ba? Iba yung alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos, iba rin yung ginawa mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Di ba? Madalas kasi ginagawa natin, pinipilit natin kung ano yung gusto natin. Kasi akala natin, ayun na yung will of God. Diba? Pero, madalas, may sinasabi sa atin si Lord na kailangan mo muna i-surrender para malaman natin sino bang mas mahal mo. Diba? Sino bang mas mahalaga sa'yo? Ayan bang bagay na yan? O yung, ako? Diba? Kaya kailangan, diba, alamin natin na, kumbaga, nandun sa atin, kumbaga, may part sa atin lagi na sumunod sa kalooban ni Lord. Diba? Sabi dito, Proverbs 19:21, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. And Psalms 48, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. Diba? Na
Sabi nga dito sa next slide natin, ayan, submitting ourselves to God means that we listen to Him, obey Him, and follow Him. When we submit ourselves to God, we acknowledge His Lordship in our lives. We must give up our own desires, hope, and wants to choose to follow Jesus wherever He leads. Diba? Na ito yung napakahalaga pagdating sa will of God. Diba? Na maalala na, maisip natin na, kumbaga, kaya natin mag-submit dun sa Lordship ni Jesus sa buhay natin. Diba? At next nga, sabi dito, how to align God's will in my own personal decision making. Paano natin malalaman na kalooban ba talaga ni Lord tong bagay na to? Diba? Sabi dito, number 1, the Bible. Kailangan nagbabasa ka ng Bible. Yeah. Yung nakaraan nga, parang basta nag-YA fellowship ata kami. Ganon. Tapos parang nagsasabi yung mga so nahiwala yung girls at boys. Tapos sorry sa mga boys pero nagsasabi yung nagtinanong kami about sa devotion, about sa pagbabasa ng Bible. Pero pag pakikinggan mo, alam mo sa sarili mo, or pag matagal ka ng Kristiyano, alam mo kung sino yung nagsasabi ng totoo sa mema lang. Kumbaga yung masabi lang na na nagbasa sila ng Bible para hindi mapahiya. Ganon. Pero alam mo rin kung sino talaga yung totoo na nagbabasa, di ba? O totoong kumbaga sila, kumbaga open yung Bible sa kanila. At sabi nga dito, our only rule of faith and life is yung Word of God. Kung gusto mo align yung buhay mo, basahin mo yung Bible mo. Maging open yung Word of God sa atin, di ba? Na dapat, di ba, yung may motor nakasabit. Ngayon, na dapat, di ba, kumbaga, lagi nating kumbaga, inaano yung Bible natin na every time na kailangan natin ng counsel, ng encouragement, ng correction, open yung Bible sa mga buhay natin. Pangalawa, prayer. Rooted in faith that God hears and cares. Diba? Na lagi tayo nananalangin. Pero tandaan nyo, iba yung panalangin na emotional ka lang sa panalangin na pinagpe-pray mo yung kalooban ni Lord. Diba? Madalas kasi sinasabi natin, pinag-pray ko naman to itong kalooban ni Lord. Baka naman yung pagpe-pray mo, hindi ka talaga nag-pray. Di ba? Naging emotional ka lang, umiyak ka lang. Pero iba yung nagpe-pray ka na inaalam mo ano talaga yung will ni Lord. Yung nagstay ka, na hinintay mo na makinig sa Kanya. Di ba? Na kailangan ganun, na talagang nagbababad tayo. Pwede mo sabihin na hindi po tutuloy ko to kasi pinag-fasting ko po to, pinag-pray ko po to. Okay, kung may peace ka, go, di ba? Pero kung sabihin mo pinag-pray mo yan, pero yung prayer mo naman, kumbaga out lang siya na ikaw lang yung nagsasalita, hindi two-way, baka there's something wrong din sa pananalangin natin. Diba na kailangan natin ayusin. Number 3, the counsel of godly, mature, biblical knowledge Christian who know you well. Ito. Unfortunately, dito tayo madalas nagfo-fall. Example, hihingi ng guidance si ganito kay pastor o kaya sa mga church leader. Diba? Nasasabihin ng leader, okay, wag nang ganito gawin mo. Kung ako sa'yo, i-let go mo to kasi alam ko may bibigay sa'yo si Lord na best. Pero thank you po sa sa payo nyo. Pero all of a sudden, 'di ba? Gagawin mo pa rin kung ano yung gusto mo. 'Di ba? May nakita ako sa Facebook yung magkaibigan daw. Yung alam niyo yung joke lang to Yung mga magkaibigan daw na example yung babae daw nakipag-break dun sa lalaki. Tapos hihingi siya ng advice dun sa bestie niya. Tapos pag hingi niya ng advice, sabihin, iwan mo na yun, lagi ka na lang sinasaktan ng ganyan. Tapos iiyak-iyak daw, tapos makikinig daw. Tapos after ilang buwan daw, sasabihin daw nung babae, best, kami na ulit. Tapos sasabihin daw nung best friend, kakaltukan daw nung isang best friend yung isa, di ba? Maraming ganun dito. Hindi, joke lang. Ayun. Hi. Ayun. Di ba? Ayun, di ba na, kumbaga di ba? Kumbaga tayo, di ba? Ako naniniwala ako na kung may kalooban si Lord sa atin, mangyayari at mangyayari yun, whatever kung ano man yung obstacle o ano mangyari sa buhay natin, pangyayarihin ni Lord yung mga bagay-bagay sa atin, di ba? Pero kailangan nga, di ba tayo, kumbaga yung pagdating sa will of God, yung alam natin yung yung word na patience and peace, di ba? Kasi yung pang-apat natin, yung God's providence in confirming, creating, and giving direction. Diba? Nung nakaraan nga, ako talaga nag-pray ako kay Lord na, Lord, bigyan mo akong direction sa bagay na to. Kaya torn kasi ako in terms of my career.
parang natutorn ako, di ko alam kung anong gagawin ko. Gumawa na ako ng comparative analysis na may Excel file ako. Ito yung current kong sweldo, ito yung susunod, ito yung gagawin ko dito, ito yung ginagawa ko dito, ito yung gagawin ko dito, ito yung ganto, ito yung ganto, ito yung transpo ko, ito. Para gumawa pa akong comparative nasa isang Excel na mahaba para i-analyze ko, magi-stay ba ako o hindi. Ganon. Parang ganon. Pero all of a sudden, parang nakita ko how God parang confirm ano yung magiging decision ko. Ayun, doon sa bagay na yun. Parang redirect ako ni Lord. At saka siya mismo yung nagbigay ng defined na direction sa akin. Doon sa bagay na yun. Na alam natin na pag kalooban ni Lord, siya mismo yung magbibigay ng maayos sa direction sa atin, di ba? Katulad nga rin nung di ba, yung kung narinig niyo yung testimony last week ba yun ni Risa? Last week ba yun? Yung 1 hour nag-offertory si Risa. Joke lang. Last week nga ba yun? O last week? Di ba? Narinig niyo kung paano yung favor ni Lord. Kasi ganun pagkalooban ni Lord, di ba? Pagkalooban ni Lord yung isang bagay, makikita mo paano siya mag-guide, paano siya direct sa'yo, papunta dun sa bagay na yun. Number 5, walking in obedience to the light God has already given. Na alam mong ino-obey mo si Lord dun sa mga bagay na yun. Pagkalooban ni Lord, di ba? Kahit na anong mangyari sa paligid, alam mo sa sarili mo na sinusunod mo kung ano yung kalooban ni Lord sa'yo. Number 6, your own interest, giftedness, desires, and talents, di ba? Pagkalooban ni Lord sa'yo yan, ibig sabihin, gagamitin niya yung mga interest mo, kung saan yung talento mo, yung desires mo, at ano yung mga talents na meron ka. Diba? Napansin ko nga yun na si Lord, lagi niyang ina-align kung anong meron tayo, no? Kung ano yung bagay na desire natin. Madalas, for example, may mga tao dito, hindi niyo naman talaga alam sa sarili niyo na magaling kayo kumanta. Pero parang sa part niyo, gusto niyong kumanta. Pero all of a sudden, parang pag ginamit ka ni Lord, parang naging anointed ka na sa pagkanta. O kaya na may iba dito, ako alam ko sa sarili ko nung bata ako, na hindi naman ako magaling magsalita. Nung bata ako, magaling ako dumaldal. Ayun, pero pagdating sa pagsasalita, hindi ako ganun kagaling nung bata. Yung formal na pananalita, hindi ako magaling sa ganun. Pero, kumbaga, nung ginamit ako ni Lord sa ministry, at until now, sa trabaho ko, nagagamit ko siya. Di ba na, kaya ko palang to speak, yung word of God, and even to speak to others. Ganon. Kaya, alam natin na kung may mga talent tayo, gagamitin din ni Lord yan para mangyari yung kalooban niya. Number 7, how will it impact others? Diba? Tandaan natin kung ano yung may epekto, yung impact niyan sa ibang tao kung kalooban niya ni Lord. For instance, pag may isang bagay kang ginawa na makaka-apekto sa buong church, ibig sabihin, hindi kalooban ni Lord yan. Diba? For example, yung ginawa mo, yung isang bagay na ginawa mo, naka-apekto kung ano man yung sistema ng buong church, di ba? Baka hindi kalooban ni Lord yung ginagawa nyo. Di ba? Ginagawa mo, Kader, di ba? Kaya kailangan i-clear natin to. And lastly, may internal sense of peace or lack thereof. Di ba? Kailangan may peace ka pag ginagawa mo yan. Kaya nga laging sinasabi, di ba? Nung nakaraang YA din, sinabi nila Ate Mer yun na for example na lang, para madali sa mga relasyon, di ba? Kung tinatago mo pa yung relasyon mo, hindi nyo kayang dalhin sa church, ibig sabihin, hindi kalooban ni Lord yan. Diba? Kung gagawin nyo yung relasyon nyo sa mga uttermost, darkest part ng mundo, hindi kalooban ni Lord yan. Kung hindi mo kayang i-reveal. Ngayon, soft launch ka na. Joke lang. Soft launch. Ayan. Kung talaga, kung alam mong kalooban ni Lord yan, diba? Much better na hingin mo yung hingin mo yung blessing ng mga pastor, 'di ba? Na dito nga hindi naman pinagbabawalan 'di ba? Sino lang ba pinagbabawalan? Si Anggi lang, joke lang. Ayun. Parang hindi naman tayo pinagbabawalan pagdating sa mga relasyon, 'di ba? Basta may blessing ng pastor. Kunin niyo yung kumbaga blessing ng mga pastor pagdating diyan, 'di ba? Na tandaan natin, mahalaga pa rin yung may sense of peace tayo. Even sa mga trabaho o kaya naman sa trabaho o kaya naman sa mga gagawin nyo sa mga sa mga decision making sa buhay natin, kailangan may sense of peace tayo. Yung naaalala ko dati sa kwarto ni Pastor Hem, marami siyang mga bond paper doon na nakadikit. Tapos meron siya doon nakalagay, how to know if it's the will of God. Kulay orange yung lining nun, tas blue, tas impact yung font nun. Tapos ang naaalala ko lang doon, yung if there is peace, it is the will of God.
Yun yung pinaka naaalala ko doon. 9 yun pero isa lang yung naalala ko. Yun, na if there is peace, it is the will of God. Kung may kapayapaan ka sa bagay na yan, kalooban ni Lord yan. And sunod dito, sabi dito sa next slide natin, the safest place to be is in the center of God's will. Ayan, di ba? Ang pinaka-safe na pwesto sa buong mundo, di ba, is yung kung nasa sentro ka ng kalooban ni Lord. Tandaan natin, God's plan is always greater than our plan. Madalas akala natin malaki na yung plan natin. Akala natin okay na, di ba? Pero tandaan natin, mas okay pa rin yung blueprint ng Diyos sa atin. Meron dito, meron akong tinalaga sa buhay ko na pagdating ko ng 25 years old, dapat ganito, 27, 28, 29. O ngayon, ano nangyari? Nagbabayad pa rin ako ng bills. Ganon. Di ba? Ayun, di ba? Madalas may mga plano tayo sa buhay natin. Pero tandaan natin, iba pa rin pag si Lord yung nag-ordain, nag-orchestrate nung buhay natin. Pag si Lord yung naglagay, perfect, di ba? Yung mangyayari sa buhay natin. Tandaan natin, hindi naman, laging smooth road yung will ni Lord. Madalas rough road yan. Pero tandaan nyo, kung ano man yung kalooban ni Lord sa atin, laging worth it yun. Laging the best yung binibigay sa atin ni Lord. Kaya dapat matuto tayo maghintay doon. And sabi dito, God's plan for us might not always align with our own plan. Katulad ng sabi ko kanina, hindi lahat ng oras align sa kalooban natin, yung kalooban ng Diyos. Pero alam natin na whatever it is, yung best pa rin. Yung best pa rin yung laging gusto ni Lord. Hindi nga better Hindi good yung gusto ni Lord sa atin, kundi laging best. Yung best yung gusto sa atin ng Panginoon. And lastly, the key to staying confident in God's plan for you is trusting Him. Di ba? Na ang key para malaman natin ano yung kalooban ni Lord sa atin is yung magtiwala tayo sa Kanya. Madalas alam nyo, pagdating sa kalooban ni Lord, hindi siya nakikita ng mata or hindi siya yung kayang i-comprehend ng isip natin. Madalas akala natin, hindi yan kaya. Ganun, parang hindi kaya o kaya naman, hindi mo mabigyan ng proper explanation or proper rationale yung mga bagay-bagay. Minsan pagkalooban ni Lord. Kasi yun yung kayang maintindihan ng human thinking. Pero tandaan natin minsan, yung will ni Lord, beyond siya sa kaya nating isipin. Yung will ni Lord minsan, magugulat ka na lang na, Lord, kaya mo palang gawin to. Maraming beses, ginugulat ako ng Panginoon dyan na parang, Lord, kaya mo pala to. Lord, ganito pala yung best mo sa akin. Di ba? Na kailangan ganun din tayo. Lagi tayo maghintay dun sa God's best sa atin. And lastly, last point natin, yan, submission to the divine authority. Yan, God's authority is established in creation, scripture, and through Jesus Christ. Na ano ba yung divine authority? Diba? Alam niyo yung name ni Lord na Elohim? Sino nakakaalam nung name ni Lord na Elohim? Yan. Pag sinabing Elohim, yung powerful creator, diba? Yung siya yung governing God. Diba? Siya yung yung Lord, yung master. Diba? Siya yung covenant maker, siya rin yung covenant keeper. Pero isang bagay na yung dun sa word na Elohim, yung powerful authority na meron si Lord sa atin. Na tandaan natin, yung sinasabi dito na submission to the divine authority, yun nasasubmit tayo through salvation, nung time na niligtas tayo ni Lord, and through obedience. Diba? Na sumusunod na tayo sa Kanya. Diba? At sabi dito, God manifests His authority as He revealed His will to us. Diba? Sa diba? Ito yung sa topic ng 1-to-1. Yung about sa Lordship, diba? Na yung key verse doon, yung Philippians chapter 2, verse 10 to 11. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Again, uulitin ko lang dito yung sa Lordship, diba? Sabi sa Lordship, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kung hindi siya yung Diyos ng lahat-lahat ng sayo, baka hindi siya yung Diyos talaga sa buhay mo. Si Lord, hindi siya about dun sa 99% na kaya mong isurrender sa Kanya. About si Lord dun sa 1% na, ba't hindi mo kayang isurrender sa akin? Diba? Kaya, ganun dapat, diba? Sabi dito, when a person yields to the Lordship of Jesus Christ, he or she acknowledges his ownership and gives up his or her personal rights. Diba? Na, kumbaga, i-give up mo na ano yung rights mo, kumbaga yung personal na meron ka na, Lord, lahat ng meron ako, ibibigay ko na sa'yo, diba? Katulad nung yung one-time blind lagi na ginagawa sa atin, diba? Pag nagka-campus, yung upuan,
Sino nakakaalala nung upuan na one time blind na, Lord, binibigay ko na sa'yo tong chair ng buhay ko sa'yo. Pero ang ginagawa mo, di ba, kada may decision making ka, pinapaalis mo, di ba, si Jesus dun sa upuan na yon. Pero pagdating dito, if you acknowledge yung divine authority ni Lord sa mga buhay natin, kailangan, di ba, mag-yield tayo perfectly dun sa authority na binigay sa atin ni Lord. Di ba? Authority ni Lord sa buhay natin. Submission is the way of life for the citizens of the kingdom of God, for those who live their daily lives under the rule of Christ. Diba? Na kailangan mag-reign talaga si Jesus sa buhay natin. Na dapat hindi lang tuwing fagot service yung Lord, I offer my life to you. O kaya naman hindi lang tuwing fagot service yung isusurrender natin lahat sa Panginoon. Kailangan, di ba, every day of our lives, sinusurrender natin yung buhay natin. Na kumbaga, Lord, ikaw yung mag-rule, ikaw yung mag-reign sa buhay ko, di ba? Ikaw yung maging master ng buhay ko, di ba? And sabi dito, submission is abandoning outcomes to God. Di ba? In your heart, have you set apart Christ as Lord, di ba? Na kumbaga, nung time na tinanggap mo si Jesus bilang personal Lord and Savior, di ba? Hanggang ngayon ba, after 7 years, 10 years, 14 years mong Kristiyano, si Lord pa rin yung Diyos ng puso mo. In terms of our attitude, sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, di ba? Na sabi doon, let your attitude should be the same as that of Christ Jesus, na kawangis na ba ni Lord o same pa rin ng unbeliever tayo, di ba? Kaya kailangan kino-correct itong mga bagay na to. Is Christ Lord of your answer? Ibig sabihin yung mga decision making natin, si Jesus pa rin ba yung Diyos? O may mga instance na pag nagde-decide tayo, sinasantabi natin si Lord. Diba? Na kailangan lahat ng decision making natin aligned sa Panginoon. Na ito ba talaga yung kalooban ni Lord sa buhay ko? And lastly, is Christ Lord of your action or will? Diba? Na lahat ba ng will ko, lahat ng kumbaga, yung decision making ko, lahat ng meron ako, lahat ng kalooban ko, si Lord na yung nag-reign. Diba? Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Sa emotions ba natin, sa decisions natin, at sa will natin, si Lord ba yung nasusunod? Diba? At sabi nga dito, for the last slide, sa last natin point, na yield to Jesus as Lord. Diba? Mag-yield tayo kay Jesus bilang Lord. Diba? Na, kumbaga dapat, yung Lordship ni Lord, yung Lordship ni Jesus Christ, talaga yung mag-reign sa mga buhay natin. Mag-submit tayo sa authority ni Jesus. At paano tayo magsasubmit sa divine authority niya? Sabi dito yung yield, may abbreviation. Ayan, sabi dito, yoke yourself to Him. Diba? Na dapat kaisa tayo kay Jesus. Letter I, imitate Jesus. Diba? Na yun pa rin yung ultimate goal natin, to be like Jesus. Letter E, enjoying bowing now. Ayan, diba? Na, kumbaga, it's your joy na laging lumapit sa presensya ni Lord, diba? Letter L, learn to let Holy Spirit help you. Na nandun dapat yung guidance ng banal na Spirito sa atin. And lastly, letter D, declare He is Lord. Na araw-araw, let us submit, diba, dun sa salvation ni Lord Jesus Christ sa mga buhay natin. Na dinedeclare natin na Jesus Christ is Lord sa atin, diba? And for conclusion, sabi nga dito, merong greatest submission sa buong Bible. Kung ikaw sa tingin mo, ay ako, submissive talaga ako, obedient talaga ako sa Panginoon. Pero merong greatest submission. Sabi dito sa Luke 22:42, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Diba na, Lord, tanggalin mo to, kalooban mo, kasi nag-iinagpis na si Jesus dun sa garden, kasi nararamdaman niya na yung pain, diba, na mangyayari sa kanya sa cross. Diba? Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. Sabi dito, Jesus confined Himself to human flesh. Nagpakatao si Jesus. Pinanganak sa stable. Diba? Sinunod niya yung magulang niya. Nagtrabaho siya bilang karpintero. Nag-submit siya sa baptism ni John. Diba? Nagbayad nga siya ng tax eh. Diba? Nag-perform siya ng mga menial servant duties. Pinaglingkuran niya yung mga disciple niya. Diba? Nag-rely siya sa support ng mga disciple. Hindi lang siya basta leader na kumbaga ako lagi masusunod. Nag-rely siya even sa mga support ng mga disciple. Nag-surrender siya sa soldiers. Diba? Na-subject siya sa illegal trial. Na-yield siya sa verdict ni Pilato. Diba? Nakapitulated siya sa cross.
Tapos, hinand over niya yung mission niya sa mga disciple. How, di ba, how submissive si Lord Jesus Christ sa cross. While us, di ba, tingnan natin sa sarili natin, are we doing the same thing? Di ba, nagiging submissive din ba tayo sa Panginoon in terms of this? Di ba, katulad ng sabi ko, ito yung greatest submission. That Jesus Christ died on the cross. He took away our curse, our death, and our hell inherited from Adam. And due to our sins, sabi nga ni Paul, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on the tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Di ba na, by Christ submitting sa Father, di ba? Kung hindi kaya nag-submit si Jesus sa Ama, sa tingin nyo ba may kaligtasan tayo? Kung hindi nag-submit si Jesus sa kalooban ng Ama, mararanasan kaya natin yung buhay na walang hanggan? Mararanasan kaya natin yung buhay na, kumbaga yung buhay sa langit na walang night, walang pain, walang darkness, di ba? O baka naman kung di ba? Kung naging makasarili ang si Jesus, di ba? Kung hindi siya nag-submit sa Ama, di ba? Di sana lahat tayo impyerno. Di ba? Pero ito yung greatest submission of all, di ba? Na, di ba, yung awful word na submission sa atin, na pag sinabing submission, ayoko niyan, kasi kailangan ko sumunod, di ba? Naging kumbaga, naging filled with awe, yung word na submission. Bakit? Kasi si Jesus set the great example sa cross, na kung saan, anuman yung kalooban ng Ama, ginawa niya. Na masakit man, in pain man siya, o kaya gusto mang tanggalin ni Lord kasi dun sa garden, di ba, parang naghihinagpis na si Jesus, dugo na yung niluluha niya. Kasi nakikita niya, yung kahihinatnan niya sa cross. Di ba? Pero nag-submit si Jesus sa cross. Di ba? Kaya ganun din tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, di ba? Na tayo bilang Kristiyano, are we ready to submit to the will of God? Are we prepared, di ba, to submit dun sa divine authority ni Lord sa mga buhay natin? And everyone, di ba, if you hear His voice, di ba, please do not harden your heart. Di ba? Kaya ngayon pamanalangin po tayo. Let's